Good morning everyone. Para doon sa nag-comment sa akin, si Ma'am Eliana Subiri, nagtatanong kung paano i-prepare ang garlic at honeybee. Ma'am, napakasimple lang po ma'am. Unang gagawin ninyo ay kung may bayuhan kayo ng bawang, babayuhin nyo lang yung bawang. Pagka ito ay durog na, gumamit kayo ng malinis na tila, tapos pipigain ninyo, kukunin nyo yung katas nya. Then pagkatapos yung makuha yung katas, takalin ninyo sa kutsara. Bawat isang kutsara po ay ang katumbas na mixed honey noon is 8 kutsara. Ganun lang po. Kung gaano karami ang makukuha ninyong katas, may ipon. So takalin nyo lang sa kutsara ng bawat isang kutsara is 8 kutsara na honeybee ang mix noon. At kung paano naman ito iinumin, ito ay iinom ka lang ng umaga bago kumain at sa gabi bago matulog, pagkatapos paghapunan. Ito ay 2 beses lang sa isang linggo iinumin hanggang 1 buwan. Ito ay marami itong benepisyo sa katawan. Linisin ang ating dugo nito, at yung mga ugat natin na barado ay lilinisin din ito. Lalo na kung ikaw ay diabetic, number 1 kasi nito ginagamot diabetic, cholesterol, pasma by nut, asthma o bronchitis, TB, acute, nagagamot nito. So malaking tulong ito sa ating kalusugan, sapagkat kahit yung mga baradong ugat sa ating puso ay nalilinis nito, naayos ito. So napakalaking tulong ito. Simple lang naman ang proseso at napakamura. At ito naman ay talagang talagang garantisado na ito, dahil ako mismo ang unang beneficiary nito. Bago ko ito itinuro sa iba, ako muna ang gumawa nito at napatunayan ko, dahil ako ay matagal din akong immune sa diabetic nung ako ay nagtatrabaho pa sa isang malaking company. So puro nasa nasa food beverage kami. So kaming magkakasama halos immune kami sa loob ng 3 taon sa serbisyo namin. Immune kami sa diabetic. So mas nakakalungkot lang dahil yung aking 3 kasama na nagkasakit ng diabetic ay ngayon ay pumanaw na sila dahil sa hindi sila naniniwala. At unang-una, kailangan din talaga habang nagagamot ka sa sakit na ito, kailangan din disiplina sa ating kinasanayan na pagkain ng matatamis. Hanggat maaari, iwas mo na doon sa mga sobrang matatamis na inumin, pagkain. Dahil kung tayo nga ay may matinding karamdaman na sa diabetic, bago hindi pa tayo mag-aingat, anong saysay kung gagamot din natin, hindi rin lang naman tayo nag-aiwas doon sa bawal ng diabetic. Ganun lang naman kasimple. Hindi naman masama na kumain ka ng matamis, pero wag madalas, at lalo na soft drinks, kasi hindi lang sugar ang dinudulot noon, kundi may mga iba't ibang sangkap pa yun na bawal sa ating kalusugan. So yun lang, at maraming salamat naman doon sa iyong mga katanungan.
tinitiyak ko naman sa inyo na kayo ay gagaling at gagaling sa inyong sakit na diabetic. Dahil para sa akin hindi mahirap gamutin ang sakit na diabetic. Ang importante lang ay ilagay sa tamang proseso at disiplina sa ating sarili. So maraming salamat sa iyo ma'am at ikaw ay nagkaka-interes. Ito naman ay hindi lang para sa akin kundi ito ay para din sa iyong kalusugan din. So maraming salamat. At gayon din doon sa nag-comment sa akin na si Miss Lorena naman, pasalamat siya dahil gumaling siya doon sa kanyang bronchitis or TB, no? So ma'am, ang sakit na TB po ma'am ay papayo ko lang po, ito ay masila, no, pero dahil sa itong garlic at honeybee ang ginamot ninyo, napakabisa po ito, wala ito side effect. Pero hanggat maaari ma'am, iwasan po muna natin kumain ng mga malalangsa, mamamantika, malamig na pagkain dahil ito ay bawal ito sa iyong kalusugan dahil may posibilidad na pwede itong bumalik dahil hindi pa kayo totally magaling. Kumbaga yung damage noong bakterya na nasa katawan ninyo, may posibilidad na bubuhayin ulit ito. Kailangan kunting ingat ka muna, iwas muna sa mamantika, mga malalangsa, mga matataba, no? Iwas muna doon sa mamantika at lalo na yung mga malalamig na inumin. So iwas muna sa aircon din. Yun lang ma'am, para tuluyan na kayong gumaling at hindi niyo na maranasan ang inyong matagal na rin palang nagsuffer kayo sa sakit na yan. So dito lang muna ang aking video. So abangan nyo na lang po kasi dito sa pagpoproseso maggagawa ulit ako ng video pag ako ay nakapag prepare na ng bawang at saka honeybee. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-sit up. At ito naman ay pwede naman ito kung halimbawa marami kayong nagawa niyan, kung may freezer kayo, pwede nyo ito ilagay sa freezer, no? Hindi naman yan basta-basta masisira. So good morning ulit sa lahat.